Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po ulit sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Sana po ay maayos po ang ating kalagayan sa gabi ito. Tayo pong lahat ay malalakas, masisigla, at nawa kung tayo may karamdaman ngayon, ang pagpapagaling ng Panginoon ay maranasan po natin upang manumbalik ang atin pong kalakasan at sigla. Salamat sa Diyos sa pagkakataon ulit na pag-aralan ng kanyang salita. Ang aking dalangin nawa ay patuloy na tinutugunan ng Panginoon ang mga pangangailangan nating espiritual sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. Kaya sa gabing ito, atin na pong muling buksan ang kanyang salita. Again, ang atin pong talata na pag-aaralan ngayon ay buhat sa atin pong Bible readings. Ano po? Kaya buksan na po natin ang ating mga Bible sa Proverbs 27 verse 17. Proverbs 27 verse 17, ang sabi po dito, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sapagkat ang bawat isa ay naglaan ng panahon para umawit sa inyo, purihin ka, pasalamatan ka, pag-aralan ng iyong salita, at ipanalangin ang mga concerns ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoon, sa talata na aming pag-aaralan, tulungan mo kami na makita ang mga dapat naming gawin bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod mo, habang hinihintay namin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Nawa ang talata na amin pong binasa at pag-aaralan ngayon ay maging tugon sa aming mga tanong, maging lakas sa mga nanghihina naming mga espiritu. Kaya samahan na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nito pong nagdaang mga linggo at mga araw ay marami pong mga graduation na naganap, no? Mga college and university graduations. At alam po ninyo, isang kagalakan, ano po, at nakakatuwa na may mga kakilala ka, may mga kamag-anak, may mga mahal ka sa buhay na nagtamo ng pinakamataas na karangalan. Ano po, nakakatuwa po, nakaka-proud, ano po, na isa sa mga mahal mo sa buhay at mga kaibigan mo ay nakatanggap ng matataas na parangal. At alam po ninyo, every time na mayroong bata o estudyante na sa kanyang pagtatapos ay nakatamo siya ng mataas na karangalan, ay hindi ko po maiwasang alalahanin ang isang African proverb na ang sabi po doon, it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. Ang ibig pong sabihin nito ay maraming pong involved na mga tao sa pagpapalaki ng isang bata. Lalo na kung ang batang ito ay naging successful. In fact, kahit nga hindi siya maging successful, marami pa rin involved na mga tao dito. Sa mga naging successful, for sure, mga positive people ang na-involve sa batang ito. At sa mga nagkaroon nga ng honors, kung aalalahanin nila yung kanilang mga pinagdaanan bago nila maabot ang mga karangalang ito, marahil maraming mga pangalan na sila ay maaalala. Ano po? Yung pangalan ng kanilang parents, pangalan ng kanilang mga kapatid, pangalan ng kanilang mga kaibigan, kapitbahay, no, mga kaklase, mga teachers, maybe yung mga special someone din nila na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Ang mga ito ay nakatulong, ano po, para maabot ang mga karangalang ito. At sinasabi po ng proverb na ito that we cannot be alone or it is impossible to grow alone. Kailangan po natin ang isa't isa, kailangan po natin ang kasama sa buhay na ito. The truth is, God shapes people through people. May dahilan ng Panginoon kung bakit siya nagtatag ng families, ng communities, ng countries, classes, and churches. Ano po? The ultimate goal is for us to grow and become useful. At sa gabing ito, tayo po na taga CGBC Satellite at maging ang mga mananampalataya na nakakarinig ng mensaheng ito. God brought us together to discover and develop our gifts for us to serve the Lord and one another properly. Di po ba? At ito pong Proverbs chapter 27 verse 17 ay nagpapatunay ng katotohanan po na ito. Inihentulad po tayo ni Haring Solomon sa
isang bakal na pinapatalas ng isa pang bakal. Ang concept po nito ay yun nga po, yung kutsilyo na nagpapatalas sa kutsilyo ay bakal. At yun po ang dahilan kung bakit kailangan nating ma-involve sa isa't isa. Sapagkat sa pamagitan nito, magiging matalas, magiging kapaki-pakinabang din po ang bawat isa sa atin. Pinapakita rin po nito na kung ang bakal ay ihahasa mo sa kahoy, ay hindi po magiging kagamit-gamit. Or kung mag-isa lang ito, hindi siya magiging kagamit-gamit. Kailangan niya ng kasama. At yan din po ang aking panalangin ngayong gabi, na maintindihan, maunawaan at maisabuhay po natin. Na yan po pamagat ng ating mensahe ngayong gabi. Sharpen one another. Sharpen one another. Patalasin natin ang isa't isa. Paano ba ito? Dito po sa concept ni Haring Solomon, sharpening one another, ay may makikita po tayong tatlong paraan para mapatalas natin ang isa't isa. Every time na tayo po ay nagkakaroon ng pagsasama-sama, every time na tayo po ay nagfe-fellowship. At mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga na tayo po ay magsama-sama. Yan po ang makikita natin sa Biblia. Talagang nag-create ang Panginoon ng community, sapagkat kailangan po natin ng isa't isa para po tayo ay lumago. Ang una po na makikita natin na paraan para mapatalas natin ang isa't isa. Remember, ang isang kutsilyo na purol, hindi po ito magagamit. Ito po ay itatapon na lamang, sapagkat useless. Pero para maging useful, ang isang kutsilyo, kailangan sharpen, kailangan ihasa ito. At ganoon din po tayong mga mananampalataya. For us to be useful, we need to be sharpened. At yun nga, ang sabi po ni King Solomon, para tayo po ay tumalas, maging kagamit-gamit, we need to be involved with one another. Anong gagawin natin pagka tayo po ay magkakasama? Ang number one, let us encourage one another. Let us encourage one another. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Alam niyo po mga kapatid, walang shortcut sa buhay po na ito. And sadly, because of sin, everything is hard. Everything is difficult. Lahat ng bagay, ay napakahirap. At dahil sa mahirap ang lahat ng ating pagdadaanan, marami sa atin ang napapagod, nanghihina, nagkakasakit, nag-aalinlangan, at ang pinakamasaklap ay umaayaw, nagquiquit. Di po ba? Mga kapatid, ngayon pong gabi, tayo po ay pinagsama-sama ng Panginoon, pinagkilala ng Panginoon upang sa mga panahon na ganito, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng panghihina, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kabiguan, we will encourage one another. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng encouragement? Or pagpapalakas ng loob? Ang ibig pong sabihin nito ay coming alongside to impart courage to another. Lalapit ka, sasamahan mo at bibigyan mo ng lakas ng loob ang isang tao, especially yung taong nanghihina or nauubusan na ng lakas ng loob. Yan po ay makikita natin sa Proverbs chapter 12, verse 25. Ang sabi po dito, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. Okay? An anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. So, nangangambang puso, ay nagpapahina sa isang tao. Ngunit ang mabuting salita, ito ay nagpapasigla ulit sa kanila. Meron pa pong isa sa Proverbs 16:24. Pleasant words are a honeycomb sweet to the soul and healing to the bones. Okay? Ang sabi dito, pleasant words, ang magandang mga pananalita. Ito daw ay parang pulot-pukyutan, Kumbaga sa panahon natin, parang ito ay chocolate, di ba? At ang sabi dito, sweet to the soul and healing to the bones, Matamis sa kaluluwa at kagalingan ng mga buto. Ang ibig sabihin, nagpapasigla, nagpapalakas ang maayos, mabuti na mga pananalita.
At kung tayo po ay mabigat ang problema, pagka tayo po ay dumalo sa church, ano po, I know meron pong isa o ilan na po na makakapagbigay nito sa atin. Or alam ko po na pagka tayo ay dumalo sa church, gagamitin tayo ng Panginoon to encourage somebody who is going through hardship and difficulty in his life or in their lives. Di po ba? At again, sa pamamagitan nito, we will be able to sharpen one another. Pagka sumigla ulit, no? Pagka lumakas ulit yung ating kapatid or tayo, no? When somebody encouraged us, lalakas ulit tayo at tayo po ay magiging willing to serve the Lord again. Di po ba? Yan po ang kagandahan pagka tayo po ay dumadalo sa pagtitipon. Yan ang dahilan kung bakit ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, don't forget the assembling of ourselves together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So, yan ang dahilan. Bakit tayo inuutusan ng Panginoon na laging dumalo, huwag kaligtaan, huwag kalimutan ang pagtitipon. Because this is the place where we experience encouragement. Di po ba? Hindi mo yan maririnig sa ibang grupo. No? In fact, kahit sa social media, ano po, talagang usong-uso ang bashing. No? Usong-uso yung ipapahiya ka. Usong-uso yung ika-cancel ka. Di po ba? Parang joy nila na gawin yun, yung mapahiya ka. Pero pag pumunta ka sa church, no po, ito po ang espiritu na mararanasan po natin, encouraging one another. And through that, as I've said, tayo po ay lalakas, sisigla, at tayo po ay magiging useful ulit sa gawain ng Panginoon. At lalong titibay ang ating pananampalataya. So yun po ang una na makikita po natin na paraan to sharpen one another. We need to encourage one another. Ano po? Palakasin natin ang loob nila. Magbigay po tayo ng pag-asa. Huwag po tayong negative, no? Kundi tayo po ay maging positive. Sa gabing ito, meron po ba kayong alam, kakilala, nakapatira natin na kailangan ng encouragement? Or ikaw kapatid, kailangan mo ba ng encouragement? Let's gather together, no? Huwag nating kalimutan ang pagtitipon, no? Let us go to church sapagkat ma-experience natin yung real encouragement. At pagka tayo po na-encourage, as I said, katulad po ng concept ni Haring Solomon, we will be sharpened. We will be useful. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang encourage one another, but exhort one another, no? Exhort one another. Ang sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Okay? Ang sabi diyan, but exhort one another daily. Okay? So ano bang ibig sabihin ng exhortation or to exhort? Ito po ay galing sa Greek word na parakaleo, na ang ibig sabihin po nung para ay alongside, yung kaleo ay to call. So pagka pinagsama po itong dalawang salitang ito, to call alongside, na ang ibig pong sabihin, put a hand on their shoulder and urgently push them forward. Okay? So, ikaw ay lalapit, no? Aakbayan mo sila at unti-unti, ano, sasabayan mo siya na mag-move forward, na sumulong, no? Hindi mo siya sisigawan sa malayo, no? Hindi mo siya bibigyan ng instruction na hindi niya naiintindihan, kundi lalapitan mo siya, aakbayan mo siya, at dahan-dahan, no? Pero, dire-diretso na aakayin mo siya pasulong or paabante. May tatlo pong ibig sabihin itong exhortation na ito, no? Ang una, loving warning, no? Kumbaga may pagmamahal na babala. Parang sabihin mo, kapatid, parang hindi na kita na nakikita sa ating fellowship. Mas maganda siguro na lagi tayong umattend, no? Kasi pagka hindi tayo umattend, according dito sa Hebrews chapter 3 verse 13, ay mapapalayo tayo. Ano po? At ito po ang mangyayari pagka tayo po ay napalayo sa Panginoon, titigas at titigas po ang ating po mga puso dahil po sa kasalanan. So yun po, no, loving warning, no.
kumbaga mahinahon, may pagmamahal na pagbibigay ng babala. Yun po ang ibig sabihin ng exhortation. Kumbaga, sinasabi mo yung mga dapat niyang itigil na gawin lovingly, respectfully. Okay? And then ang pangalawa na ibig sabihin po nitong exhort one another, hindi lamang loving warning, kundi urgent challenge. Urgent challenge. Kumbaga ay mahalagang hamon. Parang, ang example ay nakikita ko na may kakayahan kang gawin ito, kaya lang nagdadalawang isip ka. I'm encouraging you. Gawin mo sa biyaya ng Panginoon. Okay? So yun po ang urgent challenge na kahulugan ng exhortation. Loving warning, urgent challenge, and then ang pangatlo ay spiritual accountability. Spiritual accountability. Kumbaga, ang ibig sabihin ng exhortation ay ipapaalala mo sa kanya yung mga ipinangako niya sa Panginoon, or itatanong mo o i-check mo siya kung nagagawa niya ba ito. Yan po ang kahulugan ng exhortation. To call alongside. Si General Ulysses S. Grant po, siya po ang pang-18 presidente ng United States of America. At siya po ay nabuhay noong 1822 hanggang 1885. So dahil siya po ang presidente ng Amerika, siya po ay general ng kanilang ng armies. Basta lumalaban sila, siya po ang nangunguna, siya ang nag-uutos, siya ang nag-strategize. Ngunit ito pong si General Ulysses Grant ay meron siyang weakness. Siya po ay laging lasing. Mahilig siyang mag-inom. Kaya minsan sa kanilang paglalaban, siya po ay nahuhulog sa kabayo. Hindi dahil sa tinamaan siya, hindi dahil sa sobrang bilis ng takbo ng kabayo, kundi dahil sa kanyang kalasingan. So one time, nangako siya doon sa kanyang chief of staff, na si John A. Rawlins. Nangako siya na hindi na siya mag-iinom para hindi na niya maranasan yung mga nakakahiya na pangyayari sa labanan. Ngunit, hindi nakatiis itong si General Ulysses Grant. Kumbaga, after few months, ay binali niya yung kanyang pangako. Nag-inom pa rin siya. Kaya ito pong si John A. Rawlins, pinuntahan niya itong kanyang general at inulit niya. Inulit niya yung kanyang pangako. Pangako na hindi na siya mag-iinom. At kinulit siya ng kinulit nitong kanyang chief of staff hanggang sa mapapayag siya ulit na hindi na siya mag-iinom, hindi na siya maglalasing. At marami silang mga victories na naranasan dahil nga hindi na siya nahuhulog sa kabayo. At alam po ninyo, sa Washington DC, makikita nyo po yung statue nitong si Ulysses Grant, na nakasakay sa kabayo. At sa di kalayuan, makikita rin natin yung simpleng statue ni John A. Rawlins na parang nagsasabi na ito yung tao na nagpanatili na matino itong general na ito. Ito yung nagpanatili na hindi nahuhulog ang general na ito. Mga kapatid, yan po ang mangyayari when we exhort one another. Kung ang encouragement po, kumbaga sa pag-sharpen ng kutsilyo, ang encouragement, ito yung pagpapalambot ng iron. Kumbaga pinapainit natin yung iron para lumambot. Para pag hinasa na natin ito, ay mabilis na magtatalsikan. Kung mapapansin nyo, may mga tumatalsik na parang mga baga. Na yung mga tumatalsik na yun po yung mga hindi kailangan. Yun po yung mga rust, mga amag, mga kalawang. At ang matitira na lang ay yung makinis, matalas na metal. Ganun din po tayo, pagka tayo po ay nagsasama-sama, hindi po natin may iwasan na i-correct, itama, i-remind, i-rebuke ang isa't isa. Kasama po yun sa ating fellowship, sa ating pagtitipon. Sapagkat alam niyo po, kung walang correction, kung walang rebuking sa ating pong fellowship, ang ibig sabihin, lahat tayo po ay nagko-compromise. Or wala tayong pakialam sa isa't isa. Kaya mga kapatid, every time we go to church, let us prepare
to be reminded. No, kung hindi man sa ating mga kapatiran, ay sa salita ng Panginoon natin pong naririnig, no, sa bawat pagtitipon po natin. Talagang i-appreciate po natin, no, magpasalamat po tayo sa Panginoon na tayo ay tinamaan, no, na nangusap ang salita ng Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin nun, hindi pa po kalos or hindi pa manhid ang ating pong mga puso. At gusto ng Panginoon na ayusin, itama ang buhay po natin upang tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain niya. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, yun po ang pangalawa na paraan to sharpen one another. Una, let us encourage one another. Second, let us exhort one another. That means loving warning, urgent challenge, and spiritual accountability. No? Maging accountable po tayo sa isa't isa upang tayo po ay maging useful sa gawain ng Panginoon. So yun po ang pangalawa. Ang pangatlo at ang panghuli na paraan to sharpen one another, hindi lamang to encourage, hindi lamang to exhort, but ang panghuli, to empower one another. Palakasin natin ang isa't isa upang makita niya at magawa niya ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano po? Let us empower them. Ang sabi sa Proverbs chapter 9 verses 8 and 9, do not rebuke a mocker or he will hate you. Rebuke a wise man and he will love you. Instruct a wise man and he will be wiser still. Teach a righteous man and he will add to his learning. So, ang sabi dito sa verse 9, instruct a wise man and he will be wiser still, no? So, pagka tinuruan mo daw, no, yung marunong na tao, mas magiging marunong pa siya, no? Madadagdagan pa yung kanyang kaalaman. If you empower a wise person, he will be wiser. At ang sabi pa dito, teach a righteous man and he will add to his learning. Okay? So, ito po ang ibig sabihin ng empowerment, no? Kung tuturuan mo yung isang tao para mag-improve siya, para ma-develop siya, ay lalo siyang magiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Siya ay lalago, no? Titibay sa kanyang pananampalataya. Ang sabi pa ng Panginoong Hesukristo, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ang Panginoong Hesukristo ang ultimate na nagbibigay ng empowerment. At ano po ang kanyang ibinigay? Ang banal na spirito. Mga kapatid, ngayong gabi, gaya ng lagi nating pinag-aaralan, kung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, nasa atin po ang banal na spirito. Tayo po ay tinatakan ng banal na spirito. Bakit po? Para yung mga iniuutos ng Panginoon sa atin, no, ay magkaroon tayo ng lakas, magkaroon tayo ng karunungan para magampanan po natin. Upang tayo po ay maging handa sa ating pong pagkikita ng Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, tayo po ay maging handa. Ang ibig sabihin po ng empowerment ay we need to do something to make others successful. Gagawa po tayo ng paraan para maging matagumpay ang iba. Ano po? Kung kailangan natin mag-sacrifice ng oras natin, ng lakas natin, ng resources natin, para maging successful ang iba, gawin po natin. Yan po ang ibig sabihin ng empowerment. Noon pong 15th century, sa Nuremberg, Germany, meron pong isang pamilya sa isang maliit na village, ngunit ang pamilyang ito ay 15 anak nung mag-asawa. At ito pong tatay nila ay kailangan magtrabaho ng 18 hours para matustusan ang pangangailangan nung kanyang malaking family. Ngunit dahil nga sa dami ng kanyang anak, hindi sapat yung 18 hours na kanyang pagtatrabaho. Naghahanap pa rin siya ng mga extra job para mapunan lahat ang kanilang pangangailangan. Isang araw, dalawa sa kanyang anak ay nangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Silang dalawa ay mahilig mag-drawing. Ang pangalan ng magkapatid nito ay si Albrecht and Albert.
Okay? Ngayon, dahil nga sa kahirapan ng buhay nila, hindi pwede silang mag-aral dalawa, no? Gusto nilang mag-aral sa Nuremberg Academy at magaling sila pareho mag-drawing. So ang ginawa ng magkapatid na ito, sila ay nag-toss coin, no? Kung sino ang mag-aaral at sino ang magtatrabaho, no? At ang kanilang gagawing trabaho ay sa minahan, no? So napaka hirap na trabaho, no, sa ilalim ng lupa. At yung mananalo ay mag-aaral ng 4 years sa Nuremberg Academy. At pag nakagraduate itong nag-aaral sa Nuremberg, magpapalit naman sila, no? Pagkatapos niya mag-aral, yun nga, magpapalit sila, no? Yung nagtrabaho sa mina, siya naman ang mag-aaral, at yung nag-aral o nagtapos sa Nuremberg, siya naman ang magtatrabaho sa mina or kung anumang work para suportahan itong isa. So nag-toss coin sila at ang nanalo ay si Albrecht, no? Si Albert ang nagpunta sa minahan at ito si Albrecht, siya ang nag-aral ng drawing sa Nuremberg Academy. After 4 years, graduate na itong si Albrecht at dahil ng usapan, no, sabi niya, oh, ikaw naman ang mag-aral, ako naman ang magtatrabaho. Pero alam niyo anong sabi ni Albert? Sabi niya, late na, huli na. Itong kamay ko, no, ay sira na, no? Ang dami ng sugat, ang dami ng kalyo, ang dami ng sprains, no? Hindi ko na kayang mag-drawing. Okay? Hindi na ito mapapakinabangan. Kaya hindi na ako mag-aaral, magtatrabaho na lang ako. Okay? So hindi na pinilit at talagang yun nga, hindi na nga pwede, no, kasi nasira na yung kamay niya. After 450 years, no po, itong si Albrecht ay marami siyang mga drawing. Ngunit merong isa tayo, no, na alam na marahil hindi natin alam kung ano ang history ng drawing na ito, no? Ang ginawa ni Albrecht, no, bilang pasasalamat, bilang alaala sa kanyang kapatid na nagsakripisyo na si Albert, drawing niya yung kamay niya, no, na nakaturo sa langit, no. At nung kanyang drawing ito, ang pamagat lang nung kanyang drawing ay the hand. Ngunit nung ito ay makita ng maraming mga tao, no, nung ito ay nagpasalin-salin na, ano, iba-iba na ang mga kumopya nito. Iniba nila ang pangalan. At alam niyo ang ipinangalan? The Prayer. Okay? So marahil familiar kayong lahat sa drawing na ito, The Prayer. Again, as I've said, nag-sacrifice itong isa to empower the other one, no? At yan po ang gusto ng Panginoon na gawin natin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Huwag tayong magdalawang isip to sacrifice for the success of the other. At alam ko po na sa ganitong paraan, the Lord will continue to bless us. Ngayong gabi, mga kapatid, kung itong concept po ni King Solomon about one another, no? Kung atin pong maunawaan at i-apply sa buhay natin, ito pong Proverbs chapter 27 verse 17, no? That we will sharpen one another, no? We will encourage, we will exhort, and we will empower one another. Going to church will never be boring and will never be dragging. At kung ito po ang magiging practice natin, no, kung saan man tayo member ng church or sa atin po sa mga taga CGBC satellite, if we will sharpen one another, then we will be blessed and we will also be a channel of blessing. Okay po, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong salita, salamat sa talatang ito. Ito ay memorize na ng marami sa amin, pero salamat sa katotohanan nito. Na ito ang purpose kung bakit kami ay magkakasama, kung bakit may church, kung bakit may kapatiran, kung bakit po kami ay naging membro ng isang katawan with many parts to strengthen one another, to sharpen one another. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na ito ay hindi lamang manatili sa puso't isipan namin, kundi ito ang maging practice namin, Panginoon. Every time na kami pupunta sa church, help us to encourage, to exhort, and to empower one another. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalaan tayo ng Panginoon.
Patuloy po tayong mag-ingat at magandang gabi sa bawat isa.